Noy aminin mo na isa ka rin sa milyon-milyong Pilipino ngayon na naghihirap until now. At kahit na hindi ka man naghihikahos, pero alam kong hindi ka pa rin makapamuhay ng isang disenteng lifestyle man lang. Pero despite all of that, ang bangag na administrasyong to, talagang patuloy pa rin sa kanilang paninira at talagang panggigiba kay VP Sara para masira siya sa mata ng publiko. Idagdag mo na yung mga loyalista, mga bayarang mga vloggers na yan. Double time yung mga yan sa paglalabas ng mga fake news. Tulad na lang nitong sinasabi nila na malapit na raw makulong at labasan ng warrant of arrest itong si VP Sara. Nakakatawa lang talaga mga Kanoy P na talagang they are trying their best efforts, no? Desperado na nga para lang talagang pagmukha yung masama si VP Sara. Pero eto, hindi sila makapagbigay talaga ng mga legal context, no, sa usapin ng batas. Kaya nandito ang inyong lingkod, ang Tigasing Noy P, para maging well-informed din kayo, no? Kaya pag-usapan natin yan, no? Ang salitang immunity, no? Mamaya pag-usapan natin yan sa case ni VP Sara. Pero yan, it is applicable sa isang sitting president, ang salitang immunity, no? Ibig sabihin yan, hindi nyo pwedeng kasuhan na basta-basta ang isang nakaupong pangulo. Napakaraming mga dahilan dyan na talagang masusing pinag-aralan na ng ating saligang batas. Kaya nga meron tayong mga previous rulings patungkol dyan o tinatawag nating jurisprudence, no? Pero sa isang sitting vice president, ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, no? Meron din tayong tinatawag na salitang stability, no? O yung tumutukoy sa katatagan ng isang institusyon, no? Lalo na pangalawang pinakamataas na posisyon nga yan sa ating bansa, no? Kahit wala mang immunity ang vice president, di tulad ng presidente, no? Ang stability nag-a-apply pa rin yan dapat sa isang vice presidente, no? Dahil for example, bibigyan ko kayo ng isang senaryo na lang para maintindihan niyo lalo. Ang isang nakaupong presidente, halimbawa, may labas ng warrant of arrest ng mga regional trial courts. 10 halimbawa, sabay-sabay naglabas yun. Imagine niyo ano mangyayari sa nakaupong pangulo. Ano sa tingin niyo mangyayari? Hindi ba maistorbo siya ng talagang katakot-takot? At talagang ang bansa natin magiging in chaos, di ba? Napakalaki ng tsansa niyan. Madidisturb ang ating peace and order situation at talagang ang ating overall totality, pati ekonomiya, talagang magkakaroon ng negative impact yan. Kaya ganyan din sa usapin ng Vice President, pangalawang pinakamataas sa posisyon yan. Kaya kung ang presidente nga hindi talaga masolusyonan ang mga pangunahing problema ng bansa natin ngayon, di ba? Imagine niyo sa dami ng gabinete niya, sa dami ng mga advisors niya nakapalibot sa kanya, napakarami pa rin kapalpakan na nangyayari ngayon, di ba? Inflation rate na hindi makontrol-control at sabihin mo na lahat ng problema dyan, kaliwat kanan. What more kung ang Vice President, si VP Sara, may storbo sa kanyang ginagampan ng tungkulin o responsibilidad, no? Bilang VP. Palibasa kasi puro estratehiyang pampolitika no? Taktikang madumi ang ginagawa ng mga kalaban niya sa politika. Yung bangag na administrasyon no? Yan lang talagang main priority nila ngayon Yan talagang maibsan ang kanilang takot o phobia kay VP Sara sa 2028 elections. Pero imagine niyo mga Kanoy P, ang Regional Trial Court ng Quezon City, di ba nag-file ang kalaban ni VP Sara ng kaso dyan, no? Grave threats, no? Pero ang Defense Counsel ni VP Sara nag-file ng motion to quash, no? Ibig sabihin ng motion to quash mga Kanoy P, gusto nilang ipabasura yung reklamo sa kanya. Dahil nga sinasabi nila na meron namang ongoing proceedings ngayon, which is ang impeachment trial sa Senado. Kaya there's no sense na ang isang mababang hukuman magpapalabas ng warrant of arrest, no? O magkakaroon ng another proceeding sa mababang hukuman. Meron naman tayong impeachment trial na ongoing ngayon in public pa, di ba? Talagang wala lang sense desperado nga di ba? Itong pinababagsak nilang pilit hindi to basta-bastang Vice President. Bigyan ko kayo ng konting facts mga Kanoy P. Si VP Sara Duterte ang may pinakamaraming botong nakuha sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ibig ko sabihin na hindi lang sa usapin ng botohan sa Vice President. Magmula sa pinakamababang posisyon ng kagawad sa barangay level hanggang sa pinakamataas sa posisyon ng pagiging presidente. Si VP Sara ang may pinakamataas na nakuwang boto na 32.2 million mahigit na boto. Nadaig pa niya ang 31.6 million ni BBM nung nakaraan.
At hindi lang basta-basta yan, ha. Siya pa ay nanalo by absolute majority, hindi by plurality. Ano nga bang absolute majority, mga Kanoy P? Ito ay tumutukoy kapag ang isang kandidato ay nanalo, ang nakuha niya ay more than 50% ng kabuuang boto, no? Bigyan ko kayo ng isang example, ha. 4 na tumatakbo sa pagka vice president, no? Ang first 3 ay nakakuha ng 20%, so 60% yung tatlo. At pang-4, panghuli si VP Sara, for example lang, 40%, no? So nanalo siya doon by plurality. Pero hindi nga ganun, di ba? Nanalo siya by absolute majority, na talagang first ever sa kasaysayan natin. Grabe lang talaga, di ba? Kaya hindi basta-basta ang binigay na mandato sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Ito ay nagre-represent din ng tiwala. Sumisimbolo ito sa talagang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na mapagsilbihan sila ng isang VP Sara Duterte. Kaya hindi basta-basta yung pwedeng pabagsakin yan. Dahil talagang hindi rin basta-basta ang mararamdaman ng milyon-milyong Pilipino na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ha? Kaya sa mga nanggigiba sa kanya na nandyan sa bangag na administrasyon, no, talagang hindi kayo magtatagumpay, no? Dahil unang-una nga, meron tayong batas, meron din tayong pinagdadaan ng proseso, at higit sa lahat, merong mga milyon-milyong Pilipino na talagang patuloy pa rin na sumusuporta kay VP Sara, no? Kaya bottom line dito, makukulong ba talaga si VP Sara? Ha? Yan ang kasagutan ko, napakalabo niyan. Kaya, huwag kayo magpapaniwala sa mga fake news dyan sa tabi-tabi, no? At yan nga mga yan, walang pagmamahal sa bayan niya mga yan, yung mga peking vlogger na yan. Dahil ang gusto lang yan, puro pera, no? Naka-payroll yan mga yan sa palasyo. Kaya yan mga Kanoy P, hanggang sa muli, lagi ko lang kayong nire-remind na lagi kayong maging makabayan ng sa ganun ng Pilipinas, maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noy P.